Ang golem na ito ay daan-daang metro ang taas at kayang sirain ang isang buong kaharian sa isang pag-atake. Maging ang Gundam ay tatakas mula sa nakakatakot na presensyang ito. Ang isang lalaki, na nag-aangkin na isang inapo ni Yagyo, ay natalo agad ang golem gamit lamang ang isang putol na espada. Kilala ang mga tao sa ibang mundo bilang isang Ishura, ang lalaking ito ay nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan sa antas ng Diyos. Maraming kilala bilang Ishura at isa sa kanila ang pumaslang sa Demon Lord na nagdala ng mga sakuna sa kabilang mundong ito. Gayunpaman, hindi alam ng mga lokal kung sino ang taong ito. Bilang resulta, tinipon nila ang lahat ng makapangyarihang mga individual na ito upang lumaban hanggang sa kasawian. Mula sa labanang ito, isang tunay na bayani lamang ang lalabas. Kaya, opisyal na nagsimula ang malaking awayan ng malalakas. Matapos ang Demon Lord ay tapusin ng isang hindi kilalang Ishura, ang mga lokal ng kabilang mundo sa wakas ay nagsimulang mamuhay ng mapayapang buhay. Natutunan ng mga kabataan ang word arts sa paaralan, na katulad ng mga mahiwagang spell. Si Yuna ay isang nangungunang estudyante sa kanila. Sa patnubay ni Yuna, sa wakas ay nagawa ni Lucy na magpalutang ng bato. Bagamat isa itong pangunahing word art, pinangarap nitong si Lucy ang mga pakikipagsapalaran sa hinaharap sa mga maze kasama si Yuna. Parehong inaabangan ang kanilang magandang buhay sa hinaharap. Gayunpaman, habang sila ay nasa labas ng pamimili isang araw, ang kanilang lungsod ay biglang gumuho. Ang lahat ng mga gusali ay naging mga durog na bato sa isang iglap. Ang maze ay naging golem na tumayo. Ipinaalala nito kay Yuna ang takot sa ilalim ng pamumuno ng demonyo. Sa sandaling iyon, napaslang si Lucy ng isang mas maliit na golem na inilabas ng mas malaki. Gustong tumulong ni Yuna ngunit sobrang natakot sa pagkawasak at tumakbo palayo, iniwan si Lucy. Nang nasa labas na siya ng lungsod, nakita niya ang dating mataong metropolis na naging abo at mga guho. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa likuran niya, nahanap na siya ng golem. Ginamit ni Yuna ang kanyang kaalaman sa pag-atake at nakakagulat na natalo ang golem sa isang atake. Siya ay natigilan, ang golem ay napakadaling natalo, ibig sabihin ay mailigtas niya si Lucy kanina ngunit tumakas dahil sa takot. Tingid sa kanyang kaalaman, bigla na lang niyang nataman ang mahinang punto ng golem. Sa sandaling iyon, ang mga tunog sa malapit ay nagsiwalat na ang isang grupo ng mga golem ay pinalibutan muli siya. Kalmadong nagpakawala si Yuna ng malawak na mahiwagang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito, hindi napigilan ang kanyang swerte, ang kanyang pag-atake ay hindi nakuha ang kahinaan ng mga golem. Isang lalaking nagngangalang Sujiro ang biglang sumulpat, nag-aalok na alisin ang lahat ng halimaw kung ililibre siya ni Yuna sa hapunan. Sa kabila ng pagsaksi sa mabigat na lakas ni Sujiro, naisip pa rin ni Yuna na ang kanyang sirang espada ay hindi sapat laban sa napakalaking golem, at naniniwalang ang pagtakas ay ang mas matalinong pagpili. Gayunpaman, nakita ni Sujiro na nakakaintriga ang labanan, na hindi kailanman nakaharap ng napakalaking kaaway. Hindi pinansin ang payo ni Yuna na tumakas, sumugod siya sa golem sa bayan. Ang lalong ikinabigla ni Yuna ay ang bilis ng kanyang pagtakbo, sa isang saglit lang na distansya, narating na niya ang napakalaking golem. Nakita ng golem ang panghihimasok at ipinakita ang kakilakilabot na kapangyarihan nito sa susunod na segundo. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Sujiro ang matinding pag-atake nito. Habang umiiwas, nagawa pa niyang walang kahirap-hirap na talunin ang mas maliliit na golem. Sa kabila ng malagim na sitwasyon, tila madali niya itong hinahawakan, kahit ilang sandali ay pinigilan niya ang higanteng golem. Gayunpaman, habang humanga si Sujiro, ang golem ay nagpakita ng katalinuhan, sumisigaw ng mga komplikadong spell at naglalabas ng malakas na puwersa mula sa katawan nito. Si Yuna ay naging tense, na kinilala ito bilang ang malakas na pag-atake na dati ng Sumire sa lungsod. Ngunit si Sujiro, na nakatapak sa mas maliliit na golem sa himpapawid, ay mabilis na hiniwa ang ulo ng higanteng golem sa isang hampas. Gayunpaman, alam niyang hindi ito ang kahinaan ng golem, sa pamamagitan lamang ng pagsira sa kaibuturan nito ay tunay niyang matatalo ito. Matapos bumagsak ang higanteng golem, nawalan din ng kapangyarihan ang mas maliliit na golem. Nagulat si Yuna kung paano natalo ni Sujiro ang higanteng golem. Ipinaliwanag ni Sujiro na ang mga golem na ito ay orihinal na walang buhay, na ginawa lamang ng nagbibigay buhay na word arts. Upang talunin sila,
Kailangan lang ay target ang lokasyon ng Word Arts upang putulin ang kanilang pinagmumulan ng kuryente. Pagkatapos, ibinigay ni Yuna kay Sujiro ang pagkaing na pagkasunduan nila. Nang matapos ang hapunan, nagpa siya si Sujiro na ipagpatuloy ang paghahanap ng malalakas na kalaban, habang iminungkahi ni Yuna na magtungo siya sa Ortia, ang pinakamalaking kaharian sa kabilang mundo. Kasalukuyang tinitipon ng kaharian ang Ishura mula sa iba't ibang panig ng mundo para hanapin ang bayaning pumaslang sa Demon Lord, na ginagawa itong angkop na lugar para makahanap si Sujiro ng malalakas na kalaban at nag-alok siyang gabayan siya doon. Opisyal, mukhang isinasaalang-alang ni Yuna ang mga interes ni Sujiro, ngunit ang tunay niyang layunin ay gumamit ng iba para talunin siya. Ang mundong ito ay hindi kulang sa mga kakilakilabot na individual, kasama na si Refnir, na pinagkadalubhasaan ang Word Arts hanggang sa kasukdulan nito, si Kazaki, na nagpalaya sa Hilagang Kuta, at maging ang misteryosong nilalang na Luknoka. Si Yuna, na may pagnanais na maghayganti laban sa malakas, ay nagpa siya na tapusin si Sujiro. Naghinala siya na ang labyrinth ay nag-activate bilang tugon sa presensya ni Sujiro or sa kanyang pagnanais para sa labanan. Bagamat hindi niya kayang tapusin si Sujiro, maraming makapangyarihang individual at iba pang manlalakbay ang mas malakas sa Ortia. Tiyak, matatalo ng isa sa kanila si Sujiro. Ito ang pinakamalakas na dragon sa ibabaw, na may kakayahang lipulin ang isang hukbo ng 100,000 sa pamamagitan lamang ng malakas na hininga nito. Gayunpaman, ang kakilakilabot na nilalang na ito ay agad pa ring pinaslang ng isang lower tier na wyvern. Kamakailan lamang, nakatanggap ng balita ang ika-6 na general ng Ortia tungkol sa pinsala ng dragon. Sa tiwala na maaari siyang maging isang maalamat na dragon slayer, nag-ayos siya ng maraming aerial traps. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniwan ng dragon ang kanyang pagmamalaki at naglunsad ng sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng paggapang na parang butiki. Kung hindi ginamit ng kanyang mga subordinate ang Word Arts para mabilis na maihatid si Harjin palabas ng headquarters, ang buong hukbo ay napahamak na. Ang dragon, na nakasaksi sa eksena, ay hayagang nanunuya sa mga tao, ngunit si Harjin, na hinimok ng pagnanais na maghayganti para sa kanyang mga tropa, ay natigilan sa mga pinsala sa dragon. Kilala ang mga kaliskis ng dragon bilang pinakamalakas na depensa, at nahirapan siyang isipin kung sino ang maaaring magdulot ng ganoong pinsala. Ito ay lumabas na sa mga dragons, isang bihirang mutant na sumusunod sa batas ng malaking bilang ay umiral. Ang dragon, na pagod sa mahinang biktima, ay umamin na kahit na ang mga dragon ay walang kapangyarihan bago ang nilalang na ito, isang bayani na pinapaborin ng kapalaran. Matapos malutas ang mga pagdududa ni Harjin, nagpa siya ang dragon na huwag mag-aksaya ng mas maraming oras. Gayunpaman, nang mapansin ang isang figure sa malapit, nagsimula itong tanungin ang pagkakaroon nito. Ang figurang ito ay pinangalan ng Aldos, isang miyembro ng tribong Wyvern, ipinanganak na may 3 forelimbs at sa gayon ay itinaboy mula sa kanyang grupo. Ngunit nadama niya ang kanyang labis na paa na nagnanais para sa isang bagong bagay, sabik na maunawaan ang mga bagay na hindi pa nito nararanasan. Upang patunayan na hindi lang siya isang ordinaryong wyvern, nagpa siya siyang sirain ang maalamat na tribo ng dragon. Naglunsad si Aldos ng isang bala na naglalaman ng nakakasawi na lason sa mata ng dragon, na kumakalat sa mga ugat hanggang sa kasawian. Ang dating nangingibabaw na pinuno ng kalangitan ay pinatalsik na sa trono. Galit si Harjin, ito ay kanyang biktima, ngunit ito ay kinuha mula sa kanya. Gayunpaman, nadama ni Aldos na natural lamang ang pagtulong sa isang kaibigan. Gayunpaman, pinaslang ni Harjin ang hindi mabilang na mga wyvern upang makuha ang kanyang posisyon, at wala nang babalikan kung ano ang nangyari. Sa kabila nito, naramdaman niyang hindi ito sapat at naghanap ng higit na kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagpaslang ng dragon. Iginagalang ni Aldos si Harjin para sa mga ambisyong ito at nagplano pa siyang makipagkumpetensya sa paligsahan ng bayani ng Ortia upang manalo ng karangalan para sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Harjin, ang dragon, sa isang nakakasawi na counterattack, ay nagpakawala ng isang malakas na hininga ng dragon. Gusto ni Harjin na magtago si Aldos sa likod niya, ngunit hindi na si Aldos ang mahinang nilalang na kagaya noon. Ngayon, maaari siyang ituring na isa sa pinakamalakas sa mundo. Nang makita ang lakas ni Aldos, tinanggihan ni Harjin ang alok dahil gusto niyang makamit ang kanyang mga hangarin sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap.
Matapos masawi ang tunay na Demon Lord, ang mundo ay naiwan ng maraming makapangyarihang Ishura na madaling mabaligtad ang buong mundo. Ang bawat isa ay isang sakuna para sa mahihina, kaya ang mundo ay nangangailangan ng isang bayani upang patatagin ang sitwasyon. Si Tyrone, dating ika-23 general ng Ortia, ay nagdeklara ng kalayaan mula sa Ortia pagkatapos ng kasawian ng tunay na Demon Lord at naghanda para sa isang potensyal na digmaan sa Ortia. Sa pagbabalik sa kanyang opisina, tinawag ni Tyrone si Draymond, na nagbigay ng Cold Star, isang mahiwagang artifact na naitala mula sa panahon ng Demon Lord. Nagsilbi itong pinagmumulan ng kuryente para sa isang napakalaking labyrinth golem, na kayang i-convert ang solar energy sa isang mapanirang sinag sa pamamagitan ng isang kristal. Ang transcendent na bagay na ito, na hindi pinahintulutan ng Beyond, ay ipinatapon sa kanilang mundo. Ang magic sword ni Draymond, na isa ring banished item, ay makakasiguro ng isang ganap na unang atake. Mula sa insidente ng Cold Star, malinaw na ang kaaway ni Yuna ay si Draymond. Siya ang naging sanhi ng napakalaking labyrinth golem na magwala sa kanyang pagtatangka na agawin ang Cold Star. Sa kasamaang palad, dahil sa intervention ni Sujiro, ang mga labi ng golem ay nakuhang muli ng Ortia. Bagamat naniniwala si Tyrone na matatalo ni Draymond ang golem, hindi niya kailanman inaangkin na siya ay isang swordsman. May bagong misyon si Tyrone para kay Draymond, kamakailan, ang mga caravan na pumapasok sa Duchy of Lithia ay madalas na inaatake ng mga bandido, na malamang nakampan ng Aureatia. Habang ang kalangitan ng Lithia ay protektado ng isang Wyvern Core, sila ay walang magawa sa ibang lugar. Nilalayo ng Ortia na obserbahan ang mga taktika sa pagtugon ng Lithia sa pamamagitan ng mga pag-ataking ito ng mga bandido, ito man ay mga pagkaantala na dulot ng mga pag-atake ng Wyvern or katalinuhan sa pagdadala ng mahahalagang kalakal, na nagpapahiwatig ng mga especially iya mula sa Ortia sa loob ng Lithia. Kailangan ni Tyrone si Draymond upang matukoy at maalis ang mga especially iya na ito. Nang gabing iyon, nakita ni Draymond ang hideout ng mga especially iya. Nagbalat kayo sila bilang mga mangangalakal upang makalusot sa Lithia at suriin kung may mga kahinaan sa air defense nito. Gamit ang kanyang pambihirang pandama, tinukoy ni Draymond ang layout ng tauhan ng mga especially iya. Di nagtagal, 2 especially iya na lang ang natira. Tinangka nilang magkunwaring sumuko upang bumili ng oras, ngunit agad na napaslang ni Draymond ang isa nang hindi sila binigyan ng pagkakataon. Sinubukan ng ibang especially iya na sumuko, ngunit malupit din siyang pinaslang ni Draymond. Ang mga bisita na ito mula sa Beyond ay napakalakas na halos hindi sila mukhang tao. Nakikita ni Draymond ang mga high-speed na bala, na pagmamasdan ng mundo ng may pambihirang paningin, at nagtataglay ng insight at karunungan na hindi nasusukat. Siya ay maaaring makalusot sa hindi magugupi na mga labyrinth ng mag-isa at may napakalaking tumpak at matulin na mga kamay, na may kakayahang magsagawa ng mga hindi mapigil ang pagnanakaw sa isang iglap. Siya ay isang outlaw na tumatawid sa mga hangganan ng mundo upang manloob at kilala bilang Draymond, ang taong magnanakaw na nagnanakaw ng mga kayamanan mula sa buong mundo. Sa mundong ito, tanging si Regnor ang namumuno sa Wyvern Core na nangingibabaw sa kalangitan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Wyvern Core ay gumagana tulad ng isang napakalaking organismo, ang karunungan nito ay malalim na nakaugat sa core ng Duchy. Pagsapit ng gabi, ang mga Wyvern ay pumailang lang sa ibabaw ng Duchy, ngunit ngayon, nagpatawag ng pulong si Regnor. Ang pagpupulong na ito ay upang tapusin ang isang tiwali na miyembro. Ito ay lumabas na isang tao na bata mula sa Duchy ay nawala, at ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang Deputy Commander ng Southern Unit ay nilamon ng buo ang bata at galit na galit si Regnor. Ang Wyvern Core ay inatas ang protektahan ang mga tao ng Lithia, at bilang kapalit, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Ito ay isang mutual exchange at upang maiwasan ang mga kalokohang gawain sa hinaharap, nagbabala si Regnor na ang pananakit sa mga mamamayan ay maaaring masira ang tiwala sa Wyvern Core, na humahantong sa gutom para sa buong tribo. Nang walang karagdagang ado, nagpasya si Regnor na ang pagpaslang sa lumabag ay kinakailangan upang masugpo ang galit ng tao. Nangako si Regnor na sanayin ang kanyang mga kamag-anak na maging superior sa iba pang Wyvern at nangako na hinding-hindi sila pababayaan. Pagkatapos ng trabaho, binisita ni Regnor ang kwarto ni Princess Carla.
Bagamat bulag si Carla, gumagawa pa rin siya ng pang-araw-araw na mga tala sa kanyang mga libro para maalala ang mga pag-uusap nila ni Regnor. Na-curious si Carla kung gusto ni Regnor ang bansang ito, pero maaaring hindi. Sa ngayon, gusto niyang marinig na kumanta si Carla. Kahit na maraming magagaling na mga awit, gustong-gusto ni Regnor na makinig sa pagkanta ni Carla. Sa ngayon, walang makapagpaliwanag kung ano ang tunay na Demon Lord or kung ano ang ginawa nito sa tinubuang lupa ni Carla. Hindi ito nasaksihan ni Carla sa sarili niya dahil nawalan siya ng paningin noon. Buo ang paniniwala ni Carla na ang mga awiting narinig niya sa dilim ang nagpabalik sa kanilang katinoan. Gusto ni Regnor na umalis ng bansa si Carla, ngunit tumanggi siya dahil ang kanyang ina ang reyna ng bansang ito. Sa kabila ng potensyal para sa digmaan at kasawian, ayaw niyang mahiwalay kay Regnor. Sinasabi na ang mga anghel ay orihinal na umiral sa mundo, at kasama ng salita na Diyos, nilikha nila ang mundo. Ang mga anghel ay mahilig kumanta dahil ang mga liriko ay ang pinagmulan ng word arts at kung anghel lang sana si Regnor. Dahil ang lahat ng mga especially iyan na ipinadala ng ikapitumput General ng Ortia ay napaslang, at kasama si General Elena sa isang patagang misyon, ang tanging pagpipilian ay ang mag-ulat muna sa supervisor, si Herdo. Batid na ang pagpapadala ng higit pang mga especially iya ay magiging hatol ng kasawian, nagpa siya si Herdo ng ibang paraan, ang pagpapalaya sa nakakulong na si Nilo. Tinanong ni Herdo ang babae sa selda kung gaano karaming tao ang kakailanganin para makamit ang hindi kayang gawin ng 10 piling especially iya ng Ortian sa isang araw. Lingid sa kanyang kaalaman, si Nilo lamang ay sapat na, dahil siya ay isang nakakatakot na nilalang na may kakayahang mag-isa na lipulin ang isang buong Ortian Legion, na kilala bilang ang pinakakasuklam-suklam na biolohikal na sandata sa mga kasalukuyang talaan. Samantala, sa isang liblib na kagubatan, 6 na buwan nang naging undercover si Elena. Sinabi sa kanya mula sa murang edad na ang kagandahan ay isang regalo mula sa mga anghel, ngunit naniniwala siya na ang kagandahan ay tunay na nagpapakita lamang kapag ang talento ay pinagsama sa pagsisikap. Sa nayon, napansin ni Elena ang elven girl na si Yakeva na naliligo rin. Dahil ito ang huling gabi ni Elena doon, gusto niyang maligo bago umalis at ibahagi kay Yakeva ang sistema ng word arts. Hinahati ng kaalaman ng tao ang word arts sa 4 na kategorya: thermal arts, na ginagamit sa pagluluto; force arts, na maaaring magpagalaw sa mga bagay, tulad ng pagpapaikot ng mga arrow sa gitna ng hangin, na may makapangyarihan kahit na nakakamit ng mga maikling flight; craft arts, na maaaring baguhin ang hugis ng mga bagay; at life arts, mahalagang medikal na sining, binabago ang mga katangian ngunit hindi ang hugis ng mga bagay. Ang life arts ay espesyalidad ni Elena, bagamat ang kanyang tunay na kadalubhasaan ay nakasalalay sa paggamit ng enerhiya. Pagkatapos niyang maligo, nakasalubong ni Elena si Kina, na kanina palihim na nagmamasid sa kanya sa kakahuyan. Ang word arts ay dapat gamitin ng may ganap na pag-unawa sa target, at may kasamang pag-enchant ng mga espesyal na spells upang makipag-usap sa kanilang kaluluwa. Gayunpaman, may mga pagbubukod, at ang word arts ni Kina ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng mundo. Dadalhin siya ni Elena sa Ortia para sa pag-aaral upang panatilihing nakatago ang kanyang kapangyarihan sa masasamang puwersa. Pinayuhan ni Elena si Kina na huwag gamitin ang kanyang mga kakayahan ng walang ingat, ngunit hindi nababahala si Kina, dahil alam niyang kapag may nag-provoke sa kanya, ang pagsasabi lang niya ng masawi ay maaaring agad na pumaslang sa kanila. Ang tanging dahilan ni Elena sa pagkuha kay Kina ay upang mag-aral sa Ortia sa ilalim ng isang maling pagkakakilanlan, at ang pagsali sa isang kompetisyon na magpapas siya sa pamagat ng bayani. Naniniwala siyang kayang talunin ng mga kakayahan ni Kina ang sinumang kalaban, at ang pagkapanalo sa titulo ay titiyakin na si Elena, na ipinanganak na isang karaniwang tao, ay hindi na muling mamaliitin. Bago umalis, nais ni Kina na tingnan ang nayon, habang si Elena ay may sariling mga plano. Sa panahon ng kanyang pagtulong sa pagbuo ng Elf Village, lihim niyang itinala ang arkitektura ng depensa nito at nagpadala ng impormasyon tungkol sa mga pambihirang halaman nito sa Ortia. Ang kanyang pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang liblib at fog-enshrouded haven na ito ay isang treasure trove para sa Ortia. Ang pagkakaroon ng isang nilalang na may kakayahang gumamit ng omnipotent word arts ay usap-usapan kahit noong panahon pa ng tunay na Demon Lord. Ngayon,
Ang pag-aalis sa lahat ng nakakaalam tungkol sa World War ay masisiguro ang kanilang kaligtasan. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, ginagamit ni Kina ang World War para i-clear ang panahon. Ito ang pinakamalakas na mandrake sa mundo na may 42 armas na kayang ipagtanggol ng walang anumang blind spot. Ito ay nagtataglay ng mga kasanayan sa pagduel na hinasa sa loob ng mga dekada na may saganang dami ng dugo, naglalaman ng hindi mapigilan na mga lason sa loob, at may katawan na sinanay sa sukdulan. Sinusunod nito ang lahat ngunit wala pang may kontrol, at ginagawa itong pinakamalayang alipin sa mundo. Upang kontrahin ang Ortia, si Tyrone ng Lithia ay nagpatala ng makapangyarihang mga mersenaryo, sina Shirk at Higori. Nabalitaan ni Tyrone ang tungkol kay Higori, na kinikilala bilang isang hindi natalo na gladiator sa hangganan sa loob ng mahigit isang dekada, na nangangahulugang naging sumusunod ito sa mga mangangalakal ng alipin sa lahat ng mga taon na ito. Si Higori ay ipinanganak sa isang malayong komunidad ng Mandrake na naging alipin ng mga tao. Hindi nagtagal, hindi nasiyahan ang mga manunood sa pagpaslang sa walang pagtatanggol na mga Mandrake, kaya hiniling ng alipin na si Higori na labanan ang mga tao, na binigyan siya ng isang sirang espada. Pumayag si Higori na labanan at tapusin ang kanyang kalaban gamit ang lason sa loob ng 2 round, na inaangkin ang sandata ng kalaban bilang kanyang trepeo. Ang kanyang susunod na hamon ay upang harapin ang 3 swordsman ng sabay-sabay, kung saan isang kamanghamanghang kasawian ang kukumplito sa kanyang misyon. Gayunpaman, hindi naunawaan ni Higori kung ano ang ibig sabihin ng kasawian. Sa arena, 2 lang ang kinalabasan, pumaslang or tapusin. Gamit ang kanyang nakakatakot na lason, nanalo siyang muli, iniimbak ang mga sandata ng kaaway sa loob ng kanyang katawan. Di nagtagal, nagpa siya ang Panginoon ng alipin na ibenta siya sa ibang lungsod kung saan makakaharap niya ang mas malalakas na kaaway. Ayaw masawi ni Higori, kaya sa mga sumunod na laban, hindi lang niya natutunan ang iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban kundi ginamit din niya ang kanyang mga galami sa pagmamanipula ng mga armas. Si Higori ay naging malawak na kilala bilang pinakamalakas na gladiator, hindi natalo hanggang sa wala nang gustong makakita sa kanya na matalo or lumaban sa kanya. Ngunit ang buhay ay may maliit na kahulugan para sa kanya kung siya ay nabubuhay lamang. Hindi siya naka-attach sa buhay, ayaw lang niyang masawi. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating ang kanyang pagkakataon nang ang undead na hukbo ng tunay na demonyo ay sumalakay sa bayan. Sa pagharap sa puwersa ng Demon Lord, naunawaan ni Higori ang diwa ng pagpaslang at pumaslang. Hindi niya maalala kung ilan na ang napaslang niya sa ngayon, kaya hindi niya maaaring hayaang talunin siya ng mga kalaban na ito. Sa sandaling iyon, ang pagmamalaki ni Higori bilang isang malakas ay nagising. Nang matuklasan, sinabing nag-iisang pinapaslang ni Higori ang hukbo ng demonyo. Napansin ni Draymond na ang katawan ni Higori ay nag-imbak ng maraming armas. Gusto ni Tyrone na tularan ang Demon Lord sa pamamagitan ng paglalagay sa kanyang mga puwersa ng isang mabigat na individual na mandirigma upang magtanim ng takot sa kalaban. Hindi tulad ni Shirk, na bilang isang mersenaryo ay nangangailangan ng sapat na bayad para kumilos, iba ang pagkilos ni Higori. Gusto ni Shirk ng impormasyon tungkol sa lugar ng kasawian ng tunay na demonyo, kung saan walang pagtutol si Draymond. Samantala, mas nakuha pa ng tahimik na si Higori ang kanyang atensyon. Akala ng mga tao ay 3 braso lang ang magagamit na mandrakes ng sabay-sabay, ngunit magagamit ni Higori ang lahat ng 42. Madalas na binabanggit ng mga lalaki na nasa tabi nila ang mga anghel, ngunit walang nakakaalam na ang isang anghel ay tunay na nasa tabi niya. Pagkaraan ng ilang taon, bumalik si Kazuhiro sa simbahan bilang bodyguard ni Nilo. Nalaman niya na si Nilo ay naging isang bilanggo at inisip kung ang paglaya niya ay nangangahulugan na ang kanyang mga kasalanan ay napatawad na. Gayunpaman, pinalaya siya para lamang tulungan si Herdo sa ilalim ng isang deal. Bagamat madalas na sinasabi ni Kazuhiro na mahina siya, hindi siya pinaniwalaan ni Nilo, dahil pareho silang nakaligtas sa panahon ng tunay na Demon Lord. Ibinigay ni Kazuhiro ang kanyang kaligtasan sa anghel sa tabi niya. Sa gabi, binalak ni Kazuhiro na magbantay sa labas ng pintuan ni Nilo. Pagkatapos, nilapitan ni Rafaela si Kazuhiro, humihingi ng tulong sa pagsuporta sa Lithia laban sa Ortia, dahil doon lamang nila makukuha ang proteksyon ng Lithia. Gayunpaman,
Ang pagtanggi ni Koshiro ay humantong sa isang pagtatangka ng pagpaslang galing sa Lithia, sa pag-aakalang ang kanyang pagtanggi ay nagpapahiwatig ng kaugnayan sa Ortia. Ipinagtanggol ni Koshiro ang kanyang sarili gamit ang kanyang kalasag, at misteryoso, nasawi ang asasin ng inakala niyang nagtagumpay siya, na sinundan ng pagkasawi ng isa pang asasin. Sinabi ni Koshiro na ito ang parusa ng anghel. Sa panahon ng labanan, si Rafaela ay aksidenteng nasugatan, ang kanyang mga organo ay natusok ng isang palaso. Matapos siyang ilibing, inisip ni Koshiro kung nakakita ng mga anghel si Nilo, na minsan ang nasawi. Ngunit para sa kanya, ang mga anghel ay isang kathang-isip lamang ng ilang tao, na hindi alam na sila nga ay umiiral. Ipinaliwanag ni Koshiro na lagi siyang binabantayan ng anghel, pinapas lang ang mga nagtangkang saktan siya. Ang anghel na ito, na hindi kilala ng sino man maliban kay Koshiro, ay isang hindi pisikal na nilalang na may ganap na kapangyarihan upang wakasan ang buhay. Siya ang assassin angel, si Nastic. Sumali si Sujiro sa paksayo ng Ortia upang labanan ang malalakas na kalaban at nakatagpo ng dalawang mabigat na mandirigma mula sa Lithia. Nilapitan niya ang mga ito para lumaban ngunit nasugatan matapos makasagupa ng panandaliang si Shirk. Hindi makita ng malinaw ang mga galaw ni Shirk sa mata, kinailangan ni Sujiro na mahulaan at mag-react. Nagplano si Sujiro na makipagpalitan ng atake sa atake, ngunit ang kanyang talem ay dumaan sa mga puwang sa balangkas ni Shirk. Sinabi ni Shirk kay Higori na kumuha ng kabayo at tumakas. Sa isang iglap, lumawak ang mga sandata mula sa katawan ni Higori, tumama sa mga sundalong Ortian at mabilis na nilason ang mga ito, si Yuna lang ang nakaligtas na nagkataon, dahil kailangan siya ni Higori na sumakay sa kabayo pabalik sa Lithia. Nang gabing iyon, dumating si General Sergio upang suportahan ang Ortia, ngunit hindi nagpapasalamat si Herdo. Nagkaroon din ng gulo ang kanyang transport troops dahil sa nabigong dragon hunt ni Harjin. Lingid sa kanilang kaalaman, papalapit na pala ang Wyvern Aldos, nainas sa pag-agaw ng Lithia sa Cold Star. Ang lungsod pagkatapos ay dumanas ng isang mapang wasak na pag-atake. Hindi makapaniwala si Herdo na tatalikuran ni Tyrone ang kanyang mga prinsipyo para maglunsad ng pag-atake. Ang mga nagpapatrolyang sundalo ay natagpo ang Nolason, at si Sujiro ay itinuring na sawi. Sa kabutihang palad, ipinadala ni Herdo si Koshiro upang makalusot at pumaslang sa loob ng Lithia. Gayunpaman, ang mga tropa ng Wyvern ng Lithia ay kumikilos na. Si Harji na mapagmataas at walang balak na tumakas mula sa isang labanan sa Wyvern, nanumpa na lalaban hanggang sa huling tao. Inutusan ni Herdo si Nilo na protektahan si Harjin at alisin ang mga Wyvern. Kung mabago ang misyon ni Koshiro, sisirain ni Nilo ang Lithia. Kung manalo sila sa digmaan, bibigyan siya ng pagkamamamayan sa Ortia, na may mga karapatang katumbas ng mga tao. Sa wakas, nabawi ni Nilo ang kanyang kasosyo sa labanan. Sa pamamagitan lamang ng pagpilot sa undead na sandata na Hell Knighten ay tunay na siyang malaya. Bago magsimula ang digmaan, si Yuna ay dinala sa Lithia ni Higori. Kinumpirma ni Draymond na isa lamang siyang ordinaryong tao na maaaring umalis anumang oras. Gayunpaman, kinilala siya ni Yuna bilang Draymond mula sa demonyong espada at kinundena siya sa pagsakop sa labyrinth at pagnanakaw ng mga mahiwagang artifact, na humantong sa mga golem na nagngangalit at pinaslang ang lahat. Nagtalo si Draymond na ang labyrinth ay nasakop sa lalong madaling panahon at na ang pagkawasak ng labyrinth na lungsod ay hindi maiiwasan. Hindi mahinahon na tanggapin ni Yuna ang pagkasawi ng kanyang mga kaibigan at pamilya, lalo na't nagpaplano silang magsimula ng digmaan. Lingid sa kanyang kaalaman, ayaw ni Draymond sa digmaan ngunit walang pakialam kung ito ay sumiklab. Napagtanto muli ni Yuna na sa mundong pinamumunuan ng malalakas, ang kapalaran ng mahihina ay hindi pinapansin. Nais niyang maghiganti laban kay Draymond, ngunit hindi siya match dito. Samantala, inalis ni Shirk si Sujiro at matagumpay na nakabalik. Tinataya niya ang lakas ni Sujiro bilang medyo kakilakilabot, espekulasyon na maaaring isa rin siyang bisita mula sa Beyond. Pinaghihinalaan ni Tyrone ang decapitation strategy ng Ortia, ngunit wala siyang planong tumakas. Sa panahon ng tunay na Demon Lord, ang mundo ay laging nasa ilalim ng anino ng takot. Ngayon, sinadya niyang gamitin ang takot na iyon para sakupin ang iba. Siya ang hihipan ng horn ng digmaan, na naniniwala sa isang mundo kung saan ang kalayaan at lakas ay ganap na maipahayag, isang mundo na inaasam din ng kanyang mga tao.
Ipinadala ni Tyrone si Regnor upang alisin ang mga hadlang at salakayin ang lungsod. Nagkagulo ang lungsod dahil sa pagpapasabog mula sa Cold Star, na may matinding apoy na nagliliyab sa pagitan ng mga gusali. Walang pinipiling ibinaba ng mga Wyvern ang mga bomba sa lungsod. Muntik nang masawi si Harjin sa pagsisikap na protektahan ang mga sibilyan ngunit naligtas sa tamang oras ni Aldous. Laban sa individual na makapangyarihang si Aldous, ang makapangyarihang mga tropang Wyvern ay madaling natalo. Kinikilala si Aldous bilang isang taksil sa kanilang uri, inatake siya ng mga Wyvern ng maramihan, na naglalayong tapusin siya. Gayunpaman, si Aldous, na armado ng isang sipol na arrow ng katapangan, ay walang kahirap-hirap na inalis ang kanyang sariling uri. Sa parehong oras na inilunsad ng Lithia ang pambobomba, si Elena, na sinamahan ni Kina, ay naghahanap kay Lina, ang huling taong nakakaalam ng pagkakaroon ng World Word. Nagsinungaling si Elena na nahuli si Lina ng mga magnanakaw. Malamang sa isang rescue mission, ang tunay niyang intensyon ay maingat na alisin si Lina. Ginamit ni Kina ang kapangyarihan ng World Word para makatulog ang mga gwardya, habang walang awa na pinaslang ni Elena ang mga natutulog na gwardya, determinadong panatilihing lihim ang pagkakaroon ng World Word. Hindi nagtagal, nakita nilang nakakulong si Lina sa isang selda. Pinaalis ni Elena si Kina sa isang pagbabantay, at mabilis na napagtanto ni Lina na naroon si Elena upang patahimikin siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Higori sa selda, tinanong si Kina kung paano niya nalampasan ang mga gwardya. Isinaaktibo ni Kina ang World Word upang protektahan sila mula sa pinsala, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga sandata ni Higori. Si Higori, na napagtatanto na maraming hindi kilalang kapangyarihan sa mundo, ay sinubukang gumamit ng poison gas, ngunit wala itong epekto sa kanila. Sa sumunod na sandali, naging abo si Higori. Natarante si Kina, hindi niya nilayon na masawi siya. Samantala, nakatakas si Lina. Si Elena, na nag-aalala sa paglantad sa pagkakakilanlan ni Kina, ay gustong isuko ang paghahanap, ngunit nag-aalala si Kina para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan at ayaw bumitiw. Gayunpaman, hindi si Kina ang pumaslang kay Higori, ito ay si Kazuhiro, nakatago sa mga anino. Ang pag-atake ng poison gas ni Higori ay nagbanta kay Kazuhiro, na nagudyok sa anghel na makialam at tapusin ang kanyang buhay, dahil anumang pagtatangka na saktan si Kazuhiro ay magreresulta sa nakakasawi na tugon ng anghel. Si Sujiro, sa isang assassination mission, ay matapang na pumasok sa main gate. Sa pagharap sa barrage ng mga sundalo ng kaaway, hinarang niya ang hindi mabilang na mga bala gamit lamang ang isang kutsilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinundan siya ng isang higanteng bioengineered spider, at tiyak na masasawi ang sinumang makahawak sa web nito. Sa presensya ng gayong makapangyarihang mga nilalang, ang mga ordinaryong tao ay kumpi lamang ng kanyen, at kahit na ang artillery ay hindi makakapinsala sa kanila. Si Sujiro, na pakiramdam na hindi pinansin, ay nagtanong kung ano eksakto si Nilo. Bagamat alam ni Nilo na sila ay nasa parehong panig, si Sujiro ay walang pakialam sa mga ganoong detalye, gusto lang niyang labanan ang malakas. Sa pagharap sa mabilis na pagtama ng espada ni Sujiro, halos hindi nakaiwas si Nilo kasama ang kanyang gagamba. Gayunpaman, wala si Nilo upang labanan si Sujiro, naroon siya upang sugpuin ang mga puwersa ng kaaway. Biglang napagtanto ni Nilo na nawala ang isang mata ng gagamba niya. Lumalabas na hindi pa niya tuluyang naiwasan ang nakaraang welga. Isinasaalang-alang ang kanyang gagamba na napakatigas na kahit ang hininga ng dragon ay hindi makapinsala dito, hindi maisip ni Nilo kung anong uri ng mahiwagang artifact ang ginagamit ni Sujiro. Bilang isang taong sawi na, siya ay inangkop sa napakalaking bigat at mataas na bilis ng gagamba. Ang web nito ay madaling makahiwas sa artillery ng isang malaking hukbo, at ang shell nito ay maaaring hamarang sa mga ordinaryong pag-atake. Ang tanging hangarin niya ay ang pangwakas na dominasyon sa mga nabubuhay na nilalang. Sa ibang lugar, si Aldous ay lumilipat patungo sa Duchy of Lithia. Pagkatapos, naisip na ni Regnor ang mga kakayahan ng kanyang mga mahiwagang artifact. Ang pinakamalakas na atake ni Aldous ay ang Luminous Blade, na may laslas na hanay na 4 na metro. Mayroon din siyang Trembling Bird, isang espada na maaaring kusang maghanap ng mga kaaway, na handang harapin ng kanyang mga tropa.
Bukod pa rito, si Aldous ay nagtataglay ng isang enchanted whip na may attack range na hindi bababa sa 12 metro, na siyang kanyang pinakakakilakilabot na sandata. Ang pangunahing sandata ni Aldous ay isang shotgun na may kakayahang magpaputok ng mga magic bullet na nakakasawi sa epekto. Ang diskarte ay upang patuloy na guluhin ang kanyang pag-shoot at pag-reload sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanya mula sa lampas sa kanyang 12 metrong hanay. Ang squad ay susugod lamang ng walang pag-iisip. Sa pangunguna ni Regnor, hinarap ng grupong Wyvern si Aldous, na nagtataguyod para sa individual na pag-unlad. Nang makaharap si Aldous, na umalis sa kanyang tribo, hindi nag-effort si Regnor sa pangungutya sa kanya. Ang tugon sa mga panunuya ay isang putok ng baril. Mabilis na nag-reload si Aldous at tinutukan si Regnor, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabulag ito ng usok na inilabas ng mga Wyvern. Sa paglabas niya mula sa usok, mahigpit na sinundan siya ng bala ng tao. Si Regnor, na may hawak na kalamangan sa home field, ay walang humpay na tinutuya si Aldous bilang isang walang isip habang patuloy na inaatake siya mula sa malayo. Kahit na ginamit ni Aldous ang Luminous Blade at Enchanted Whip, hindi niya kayang saktan si Regnor. Pagkatapos, naghulog siya ng isang patak ng crimson na likido mula sa isang selyadong canister, na nagdulot ng agarang pagsabog ng tumama sa lupa. Gayunpaman, nag-aalala lamang si Regnor tungkol sa pagtiyak na hindi kasali si Carla, hindi mahalaga ang pagkasawi ng iba. Nakahanap ng pagkakataon si Aldous na gamitin ang Enchanted Whip sa isang sneak attack, ngunit hinarang muli ng squad ang pag-atake para kay Regnor. Ipinagmamalaki ni Regnor na ang grupong Wyvern ngayon ay iba sa dati, binago niya ang lahat ng utak ng Wyvern upang hindi matakot sa kasawian. Sa kanilang pag-uusap, muling tinutukan si Aldous ng isang sniper mula sa Lithia. Tinuya ni Regnor na ang kanyang pananalita ay para iparamdam kay Aldous kung gaano siya kawalang silbi. Hindi nakaiwas si Aldous sa oras at natamon siya. Inutusan ni Regnor ang lahat ng Wyvern na palibutan siya. Sa paggunita na hindi nasugatan si Aldous noong pinaputukan noon, espekulasyon ni Regnor na kung sa simula pa lang ay sinadya ang panununog, tiyak na gagamitin nito ang apoy para itago ang kanyang mga galaw, at tama ang kanyang hula. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga Wyvern ang bakas ni Aldous. Makakalaban lang si Aldous habang tumatakas, na mahigpit na hinahabol siya ni Regnor. Hinamak ni Regnor ang desisyon ni Aldous na umalis sa grupo at determinado siyang alisin sa anumang paraan, kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay ginawang mga pampasabog sa pagpapakasawi. Pagkatapos, nagpatawag si Regnor ng hindi mabilang na mga makamandag na surot para kagatin si Aldous. Ang usok ng nakaraang pagsabog ay partikular na ginamit upang akitin ang mga insektong ito. Ang lahat ng mga aksyon ni Aldous ay sa loob ng tactical na pag-asa ni Regnor. Hindi nagtagal, halos mapang-angga si Aldous, nahihirapang hawakan ang kanyang mahiwagang espada. Tinuya ni Regnor na kahit gaano pa karaming mga mahiwagang artifact ang matagpuan ni Aldous, lahat sila ay walang silbi, hindi katulad ng tunay na kayamanan na kanyang natagpuan. Nang biglang sumiklab ang matinding apoy, nalipol ang buong tropa ng Wyvern. Ngayon, hila-hila ang kanyang naghihingalong katawan, pilit lumipad si Regnor. Dahil malapit nang magwakas ang kanyang buhay, ninais niyang makita muli ang babaeng itinuturing niyang isang kayamanan. Nang opisyal na nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ang lungsod ay naging dagat ng apoy. Ang mga mamamayan ay ganap na bumaba sa kabaliwan, pinapas lang ang sino mang makita nila. Biglang sumulpat si Shirk at iniligtas sina Kina at Elena. Napagtanto niyang hindi sila taga-Lithia. Alam ni Elena na kung sasabihin lang ni Kina ang masawi, kahit na ang mga demonyo ay agad na masasawi. Ang hamon ay kung paano ito gagawin nang hindi inaalerto ang kaaway. Nanginginig na paliwanag ni Kina na pumunta lang sila sa Ortia para mag-aral. Nang makita ang kanilang sitwasyon, nagpa siya si Shirk na palayain sila at itinuro ang isang paraan upang makatakas. Gustong malaman ni Kina ang kanyang pangalan, ngunit matagal nang inabandona ni Shirk ang pangalan na ginamit niya sa buhay. Umaasa si Elena na aalis si Kina sa lungsod kasama niya. Nais niyang magkaroon siya ng isang mapagkakatiwalaang adulto sa tabi niya noong bata pa siya, isang taong maaring mapanatili ang kanyang kawalang kasalanan sa mundo. Sa kasamaang palad, siya ay hindi. Ngayon, kailangan niyang hanapin ang kaligayahan sa kanyang sarili. Tumanggi si Kina na umalis,
Hindi makayanan ang pag-iisip na hindi niya mailigtas ang kanyang mga kaibigan at ayaw niyang pagsisihan ang kanyang desisyon habang siya ay tumatanda. Habang ibinahagi ni Kina ang kanyang mga iniisip na hindi alam, si Elena ay naiimpluwensyahan na ng World Word. Kasunod ng pasabog na pagkatalo ni Aldous sa Wyvern General Regnor, ang mga tropang Wyvern ay naiwang walang pinuno at ganap na nullipol. Inutusan ni Draymond ang pag-alis ng lahat ng puwersa ng tao, naghihintay kay Nilo na hamanin siya ng isa-isa. Sa mundong ito na pinangungunahan ng mga makapangyarihan, ang pagtakas ay hindi isang opsyon para sa kanya. Alam ni Draymond na si Nilo ay may ubod ng buhay na kailangang alisin para tapusin ang laban. Gayunpaman, ang shell ng gagamba ay hindi kapani-paniwalang matigas, hindi tinatablan kahit sa kanyang mahiwagang espada. Napansin ni Draymond ang isang bingo sa katawan ng gagamba, malamang na ginawa ng isa pang malakas na manlalaban. Naakit niya si Nilo sa malapit na fountain at palihim na itinuro ang pagpapaputok ng Cold Star Beam. Sa hindi inaasahan, ang gagamba ay hindi lamang imyon sa mga talim at bala kundi hindi rin naapektuhan ng mataas na temperatura na ilang libong degree. Inikat ni Nilo ang mga laban sa mga nakatagong tao. Napagtanto ang kanyang maling kalkulasyon, pinona ni Draymond si Nilo sa ilalim ng tubig, umaasa na ang pag-init nito pagkatapos ay maaring lumikha ng mga bula sa mga bitek. Gayunpaman, ang katawan ng gagamba ay ganap na natatakan, isang tagumpay na posible lamang dahil si Nilo ay hindi isang buhay na nilalang. Si Draymond, nabigo na wala sa kanyang mga taktika ang gumana, ay lalo pang naging curious kung sino ang nakagawa ng bingo sa ulo ng gagamba. Pagkatapos, itinulak siya ng gagamba. Nilinaw niya na hindi siya swordsman kundi isang magnanakaw, at ang tunay niyang husay ay ang pagnanakaw ng mga armas ng iba. Isinasaalang-alang ni Draymond na kung ang gagamba ay katulad ng isang biological na tangke, kung gayon ang puwersang nagtutulak nito ay ang mga nerves nito, na may mga utos na malamang na inilabas sa pamamagitan ng mga mekanismo ng neural. Sa pag-unawa na ito, naniwala siyang maaari itong magambala. Sa madaling paraan, ninakaw ni Draymond ang isang may laso na espada na nakatago sa loob ng katawan ni Higori. Gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid, inatake niya ang nerves ng utak gamit ang nakakasawi na lason. Ang sugat na ginawa ni Sujiro ay hindi inaasahang nagbigay kay Draymond ng entry point. Nang walang proteksyon ng shell nito, napilitang umatras si Nilo. Samantala, si Lina, na natakot sa kapangyarihan ng World Word, ay tumakas patungo sa tore na naglalabas ng Cold Star. Hindi siya makapaniwala na si Higori, na kayang sirain ang Ortia, ay naging abo sa harap ng isang tunay na halimaw. Saktong kinuha ni Lina ang Cold Star sa lupa, dumating sina Kina at Elena. Nang makita ang kanyang lungsod na kahawig ng isang eksena mula sa Apocalypse, nilayo ni Lina na gamitin ang Cold Star upang tapusin ang lahat sa lupa. Gayunpaman, ginamit ni Kina ang World Word para mawala ang enerhiya at, sa kabila ng mga pagtutol ni Elena, pinaandar niya ang kanyang kapangyarihan para burahin ang lahat ng pagdurusa na dinaranas ng lungsod, na umaliw kay Lina na hindi na niya kailangang matakot. Pagkatapos, niyakap ni Elena si Lina, na napagtantong gusto talaga siyang patahimikin ni Elena. Nakiusap si Lina kay Elena na huwag siyang tapusin, hindi niya alam na naimpluwensyahan na si Elena ng World Word ni Kina. Hindi akalain ng dalaga na magiging huli rin pala ang unang beses niyang pakikipag-hold ang hand sa kanyang minamahal. Si Regnor, na na-counterattack ni Aldous, ay nais lamang na makatakas si Carla bago siya masawi. Halos hindi makapaniwala si Carla na matatalo si Regnor. Binalaan niya ito na ang duchy ay tapos na, bagaman sa huli, ang lahat ay nakakasira sa sarili. Gayunpaman, naniniwala siyang nanalo siya laban kay Aldous sa huli dahil nakahanap na siya ng sarili niyang kayamanan. Hinimok niya si Carla na tumakas bago dumating ang hukbo ng Ortia, kontentong masawi hanggat ligtas si Carla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Harjin, na pagkakamalang bihag si Carla. Pinoprotektahan ni Carla si Regnor sa kanyang likuran, sa kabila ng pagtingin ng iba kay Regnor bilang isang halimaw na pumapaslang ng mga tao. Para kay Carla, si Regnor ay ang kanyang matalik na kaibigan, na nag-aalok sa kanya ng higit na tulong kaysa sinumang tao. Ayaw ni Harjin na si Carla ang sisisihin sa pagkukubli sa isang kriminal, ngunit alam ni Carla kung ano ang ginagawa niya at naiintindihan niya kung sino talaga si Regnor, siya ang palaging anghel niya.
Nagpupumiglas na tumayo, si Regnor ay sumugod kay Harjin ngunit tinamaan ng bala mula sa labas ng bintana, at si Carla ay nahulog sa tabi niya. Sa sandaling ito, nakita rin ni Harjin si Aldous sa labas, na isang mahal na kaibigan sa kanya. Kaya, nagpasya siyang dalhin ang lahat ng puot sa kanyang sarili. Pagkatapos, dumating si Kazuhiro kasama ang isang tunay na anghel, na nagpapatunay na ang lahat ay may karapatan sa pagtubos. Noon pa man ay may hiling si Carla, na tulungan ang kanyang kapamilya, si Tyrone. Sa oras na ito, hindi na mabilang ni Tyrone kung gaano karaming mga kaaway ang kanyang napaslang. Matagal na siyang hinihintay ni Shirk at tinanong niya si Tyrone kung nagsisisi siya sa pagsisimula ng digmaan. Hindi ito pinagsisihan ni Tyrone, na nauunawaan na ang pagsisimula ng digmaan ay nangangahulugan ng pagiging handa na mawala ang lahat. Ang kanyang ikinalulungkot ay ang hindi makapagbigay ng kaligayahan sa kanyang mga tao, na kinaladkad silang lahat sa isang digmaan para sa isang malabong ideal, at nasawi lamang ng walang nabayaran. Naglabas si Tyrone ng isang papel at marami siyang ipinadala upang imbestigahan ang lupain kung saan nasawi ang hari ng demonyo, ngunit lahat ay nahadlangan. Ang lupain ay nagtataglay pa rin ng mga hindi kilalang halimaw, gayunpaman ang katawan ng mga bayani or ang Demon King ay hindi natuklasan. Pagkatapos ay hinimok niya si Shirk na umalis kaagad. Naisip ni Shirk na maaari siyang maging isang mahusay na mamumuno, hindi alam na ang tinutukoy ni Tyrone ay ang Demon King. Matapos talunin si Nilo, bumalik si Draymond sa kulungan upang palayain si Yuna. Gayunpaman, hindi matanggap ni Yuna na ang pagiging makapangyarihan ay nangangahulugan ng pagiging walang malasakit sa pagkawasak ng kanyang lungsod, habang ang pagsaksi lamang sa pagkasawi ng isang kaibigan ay parang nasa impyerno para sa kanya. Si Draymond ay nanatiling walang malasakit, bagamat may pabor siyang impresyon kay Tyrone, naniniwala siya na hanggat nabubuhay ang isang tao, magkakaroon ng mga bagong pagtatagpo. Sinubukan ni Yuna ang isang sorpresang pag-atake mula sa likod ni Draymond, ngunit hinaranggan niya ito ng walang kahirap-hirap. Biglang sumulpat si Sujiro sa pinto. Plano pala ni Yuna ang lahat at hindi siya naniniwala na makakamit niya ang paghihiganti sa kanyang sarili. Inaasahan niyang hindi pinaslang ni Shirk si Sujiro, kaya nag-iwan siya ng mga marka sa daan, sa paniniwalang kung buhay pa si Sujiro, tiyak na makikilala niya ang kanyang mga arrow. Isang mapanganib na sugal na hindi siya tatapusin ni Draymond. Si Draymond ay lubos na nagulat sa pagiging outmaneuver. Nakarinig siya ng mga chismis tungkol kay Sujiro at alam niyang si Sujiro ang nakasugat sa gagamba. Sa orihinal, dapat natatapusin ni Sujiro si Tyrone, ngunit wala siyang interes doon, na mas nakakaintriga na labanan ang malakas, alam na sa huli, may masasawi. Gustong gunitain ni Draymond ang Beyond, ngunit walang gaanong maibabahagi. Ang buhay ni Sujiro ay nabitin sa isang hibla sa larangan ng digmaan, at bago niya ito namalayan, siya ay nasa ibang mundo. Katulad din ang karanasan ni Draymond, kahit gaano pa karami ang nasawi, nanatili siyang kalmado. Marahil, ang gayong detachment ay tipikal ng tinatawag na mga bisita makapangyarihan at kaya nag-iisa. Ang kalungkutan na ito, ang kalayaang ito, ang maaaring dahilan kung bakit siya ipinatapon sa mundong ito. Sa sandaling ito, ang tanging hangad ni Yuna ay tapusin si Draymond upang ipaghiganti ang kanyang kaibigan. Naunawaan niya na dapat talaga niyang kamuhian ang sarili, pero gusto pa rin niyang tapusin ni Sujiro si Draymond. Kung ang lahat ay isang usapin ng kalayaan, kung gayon ang kanyang pananabik para sa paghihiganti ay ang kanyang kalayaan din. Ang mga dalubhasang mandirigma ay hindi umaasa sa mga marangyang kasanayan. Nang itinulak ni Sujiro ang kanyang mahabang espada, perpektong na-time ni Draymond ang kanyang pagkilos para matamba ito, palaging nagagawang hamampas muna laban sa anumang pag-atake. Gayunpaman, kung ang isa ay ganap na makakasabay sa reaksyon ng umaatake at kontrahin ang brasong may hawak ng espada, makikita ni Sujiro ang kahinaan ni Draymond. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Draymond dahil matagumpay niyang ninakaw ang sandata ni Sujiro. Ang hindi niya inaasahan ay ang sandata na may kakayahang makasira sa sandata ng gagamba ay talagang isang sirang espada. Hinawakan ni Sujiro ang mahiwagang espada ni Draymond at pinaikot ito, at nakamasid lang si Draymond habang ang sariling espada ay humihiwa sa kanyang katawan. Nilinggan niya si Yuna, na walang ekspresyon, at pagkatapos ay maaari lamang siyang bumagsak sa lupa at masawi.
Ang ikatlong general ng Ortia ay naubos ang lahat ng pagsisikap ngunit nabigo na makilala ang bayani. Naniniwala si Elena na kahit walang bayani, mayroon pa rin silang reyna. Bagamat napakabata pa niya para masangkot sa politika ngayon, isang araw ay magiging isang mahusay na pinuno ang reyna. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring masira ang bansa bago lumaki ang reyna. Naisip ng ika-14 na general na ang pagpapakita ng isang bayani ay magiging kapaki-pakinabang, dahil sila ang magiging tagapagligtas ng mundo. Iminungkahi ng reyna na huwag maghanap ng tunay na bayani kundi ideklara ang pangangailangang pumili ng isang bayani sa publiko. Kung walang lalabas na tunay na bayani, titipunin nila ang mga nagsasabing sila ay mga bayani para sa isang kompetisyon, dahil ang tunay na bayani ay walang alinlangan na ang pinakamalakas. Nagbigay ito ng ikatlong pangkalahatang inspirasyon, isang bayani lamang ang kailangan ng sangkatauhan. Makalipas ang isang taon, nagsimula si Tyrone ng digmaan at natalo ng Ortia. Hinarap siya ni Koshiro para tanungin ang tungkol sa kanyang nasawi na anak na si Carla. Bakit siya nagsimula ng digmaan? Ang sagot ni Tyrone ay palitan ng Ortia sa pamamahala sa mundo. Gayunpaman, ang isang bansang itinayo sa mga mersenaryo o mga puwersa ng Wyvern ay hindi maaaring tumagal. Naghinala si Koshiro na si Tyrone ay maaaring nakikipagsabuatan sa mga puwersa ng Ortian mula pa noong una, na nagsagawa ng digmaan upang bitagin ang mga halimaw sa pakikipaglaban sa isa't isa. Marahil ay naitatag pa ang bansa para kay Carla. Itinanggi ito ni Tyrone, na sinasabing ginamit lang niya si Carla para isumite ang mga tropang Wyvern. Hindi na itinuloy ni Koshiro ang katotohanan. Ngayon, umaasa si Tyrone na magpapakita ang isang bayani, upang patunayan na may puwersang mas malakas kaysa takot na kayang pangunahan ang mga tao tungo sa pag-asa. Pagkatapos ng lahat, palagi siyang nabubuhay sa takot. Si Koshiro ay hinalinhan, matutupad nito ang huling hiling ni Carla. Sa sandaling ito, nag-iisang tumakas si Lina mula kina Kina at Elena. Hindi niya maisip na sa kabila ng pagkasawi ng Demon King, napakaraming halimaw na nilalang ang magpapakita na imposibleng pumaslang sa lakas ng tao, na ginagawa silang lahat ay katulad ng Demon King. Ang takot sa Demon King ay hindi kailanman nawala sa mga tao, lumipat lang ito. Biglang umubo ng dugo si Lina, siya ay niloko ni Elena. Lumalabas na ang life arts, habang isang nakapagpapagaling na word art, ay kumilos din bilang isang naantalang lason. Kaya, mula sa sandaling nakilala niya si Elena sa bilangguan, ang kanyang kapalaran ay seliado na. Hindi maintindihan ni Herdo kung bakit biglang naapula ang apoy na nagninangas sa lungsod hanggang sa makita niyang kumikislap si Aldos sa kalangitan. Umaasa si Kina na pagkatapos ng kanilang pag-aaral sa Ortia ay makakabalik na sila rito. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagliligtas ng mas maraming tao sa kabila ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan, tiwala na kaya niyang talunin ang anumang masamang kaaway. Napagtanto ni Elena na kahit ang World War ay maaaring harapin ang mga sitwasyon kung saan ang layunin ay hindi isinalin sa kakayahan. Sa kabila ng kakayahang talunin ang makapangyarihang mga kalaban sa isang salita, siya ay isang babae pa rin, hindi isang malamig na kasangkapan ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat manatiling lihim bago ang anumang tunggalian, at anuman ang mga hamon sa hinaharap, dapat niyang tiyakin na ang World War ay mananatiling matagumpay. Gayunpaman, nag-aalala si Kina na maaaring magalit siya kay Lina dahil sa hindi pagkakasundo nilang paghihiwalay at umaasa na magkakasundo sila sa kanilang pagbabalik. Pumunta si Koshiro sa sementeryo upang tulungan ang sepulturo, dahil ang sunog kahapon at ang nagngangalit na Wyvern ay nagresulta sa maraming pagkasawi ng mga sundalo, parehong mula sa Lithia at Ortia. Sa kasawian, walang mga pagkakaiba-iba ng nasyonalidad or lahi, at ang salita na Diyos ay hindi nag-aalok ng tulong sa gayong mga panahon. Sa kabila nito, nais ni Koshiro na iligtas ang sangkatauhan gamit ang kanyang sariling lakas, ngunit hindi niya alam kung paano makakamit ang pagtubos para sa lahat. Iniisip niya kung kaya bang tabyusin ng tunay na bayani ang lahat ng hindi nagdudulot ng mga bagong trahedya. Na si Sujiro na nasira ang damit niya ni Draymond. Dahil nilabag niya ang utos na tapusin si Tyrone, maaaring hindi siya makasali sa hero competition. Gayunpaman, walang pakialam si Sujiro, palagi niyang sinusunod ang kanyang sariling mga pagpipilian at hindi kailanman pinagsisihan ang mga ito. Si Yuna naman ay hindi mapapatawad ang ugali na ito.
Ang mga taong madaling baguhin ng mundo ay madalas na kumikilos ng walang malasakit sa lahat. Wala silang pakialam sa mga mas mahina kaysa sa kanilang sarili or sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ngunit mula sa pananaw ni Sujiro, ito ay hindi maintindihan. Pati ang dating mundo niya ay pinalayas na siya at ang tanging alam niya ay ang pag-ugoy ng kanyang espada ng buong lakas at kung paano tatapusin ang kanyang mga kalaban. Natuklasan ni Herdo ang walang ulo na si Nilo sa loob ng isang gagamba. Sa kasamaang palad, dahil sa wina ito, hindi niya maiwasang matupad ang mga hiling nito. Bagamat gustong maging kasosyo ng mga bayhuman ang mga tao, alam niya na hindi rin naman magaling ang mga tao. Pagkatapos ay natagpuan ni Herdo ang kanyang sarili na mag-isa at nilapitan ni Aldous. Akala niya si Aldous ang humahabol sa mahiwagang artifact na Cold Star, ngunit hindi ito kailangan ni Aldous. Alam ni Aldous ang tungkol sa isang engranding hero competition na inorganisa sa Ortia at gustong lumahok upang matukoy ang tunay na bayani, at si Herdo ay may katulad na mga plano. Bilang kinikilalang pinakamalakas na adventurer sa mundo, handa siyang suportahan si Aldous bilang nangungunang kandidato. Ang tao ay nagtataglay ng banal na busog, ngunit ang kanyang mga palaso ay walang mga talam. Sa kabila nito, mayroon silang napakalaking kapangyarihan, na may kakayahang baguhin ang mga tanawin at iligtas ang hindi mabilang na buhay ng mga sibilyan. Ngayon, sinisipa siya ng isang batang lalaki. Bagamat hindi nasisiyahan si Melio na naabala siya sa kanyang pagtulog, hindi siya nagagalit. Ang layunin ng batang lalaki ay simple, nabalitaan niyang dadalo si Melio sa isang martial arts tournament sa Ortia, isang lugar na puno na ng mga kakompetensya. Nagdududa ang bata sa tagumpay ni Melio, ngunit parang bata si Melio na nakipagtalo, na naniniwala sa kanyang lakas. Ang tagumpay ay kikita siya ng maraming gintong barya, na nagpapahintulot sa kanya na ayusin ang mga nasirang bahay sa kanyang nayon. Mula nang matalo ang Demon King, ang mundo ay nahaharap pa rin sa maraming banta. Upang makahanap ng isang bayani na maaaring magdala ng kapayapaan, inorganisa ng Ortia ang paligsahan na ito. Nang muling magsalita ang bata, nakita ni Melio na may paparating na bagyo at sinabihan siyang umuwi. Di nagtagal, nagsimula ang isang malakas na ulan, na nagbabantang bain ang nayon. Inilabas ni Melio ang kanyang pana at ini-redirect ang baha. Matapos makumplito ang kanyang gawain, sa wakas ay nagpahinga si Melio. Pagkagising niya, nakita niya ulit ang bata. Ang kanyang kaibigan na si Elias ay malapit ng masawi at nais na makita si Melio sa huling pagkakataon, upang tumayo sa kanyang mga balikat at tumingin sa mga bituin. Hindi lamang obligado si Melio ngunit itinaas din niya ang kanyang mga kaibigan sa langit, na lumilikha ng isang sandali ng kaligayahan, kahit na ito ay naging isang panaginip lamang. Nalaman ng bata mula sa kanyang ama na hiniling ng mga taga-nayon ng paglahok ni Melio sa paligsahan, dahil hindi siya umalis upang matiyak ang kanilang kaligtasan, sa kabila ng mga higanteng karaniwang mahilig maglakbay. 8 taon na ang nakalilipas, ang nayon ay muntik nang mahulog sa hukbo ng Demon King. Si Melio ang nakatayo sa burol araw-araw, na humahadlang sa hukbo. Kahit na hindi siya nagpaputok ng isang palaso, ang kanyang kakilakilabot na presensya lamang ang nagpatakot sa kanila. Napagtanto na ngayon ng bata na malaki ang lakas ni Melio. Ang mga bulalakaw sa kalangitan ay talagang mga palaso ni Melio na nakatutok sa mga bituin. Bagamat nakakaligtaan siya ng maliit na margin sa bawat pagkakataon, naniniwala siyang magtatagumpay siya balang araw, dahil sa kanyang kakayahang makakita ng higit sa abot tanaw at sa kanyang kahusayan sa archery. Sa Togi City, seryoso ang ekspresyon ni Kuryo. Sa kabila ng maraming tao sa malapit, napagtanto niyang siya ay tina-target ng mga puwersa ng lumang kaharian. Si Kanai, ang kanyang flying scout, ay nakakita ng 13 tracker, ngunit naramdaman ni Kuryo na mayroong 14, na may 5 nakatago na mas malalim. Ina-activate niya ang kanyang mga kakayahan at palihim na inaalis ang mga tracker. Pagkatapos, bumalik si Kanai sa pananamit ni Kuryo, at kahit na hindi siya makita ng mga taga-subaybay, nananatiling maingat si Kuryo kahit na sa mga eskinita, batid na humihina ang kanyang nakikitang mga mata, posibleng maging kasing ordinaryo ng iba. Sa dulo ng eskinita, naghihintay ang isang karwahe, kasama ang ika-17 general ng Ortia, na dumating upang anyayahan si Kuryo sa martial arts tournament sa Ortia.
Pagkatapos mag-inspection, may nakita si Kuryo na kakaiba sa bubong ng karwahe at nag-aalinlangan kung bakit siya personal na sesunduan ng isang general mula sa Ortia. Ipinaliwanag ni Elena na ito ay nagpapakita ng kanyang halaga, alam na hindi nila maiiwasan ang lahat ng mga checkpoint sa daan, kaya ito ay pag-iingat para sa kaligtasan. Sa sandaling matagumpay silang umalis sa lungsod, alam ni Kuryo na hindi pa tapos ang panganib sa pagpasok nila sa teritoryo ng worm. Handa na para sa labanan at inaasahan ang pag-atake ng worm, nagpakita ang isang figure mula sa itaas ng karwahe. Nakapagtataka, ang taong ito, nakilala bilang Willow Sword Sujiro, ay alam din ang isa pang mahinang lugar sa puso ng worm. Kailangan ng Ortia ng malalakas na mandirigma tulad ni Sujiro at mga madiskarteng isip tulad ni Kuryo. Napagtanto ni Kuryo ang determinasyon ng Ortia sa pagpili ng nag-iisang bayani, pagsasama-sama ng lahat ng puwersang palaban at paggamit ng pangalan ng Reyna upang alisin ang anumang mga kaguluhan bilang patunay. Sa pagdating ni Kuryo sa Ortia, 38 araw na lang ang natitira bago ang kalamidad. Ngayon, si Shiruki ay naatasan na magsagawa ng sensus sa nakapalibot na lugar at napadpad sa isang manor sa kabundukan. Sa looban, isang babae na nagngangalang Liana ay naggugupit ng mga halaman. Nang mapansin na tila nasugatan si Shiruki, niyaya niya itong pumasok sa loob upang balutan ang kanyang sugat, na may pananagutan dahil maaaring sanhi ito ng kanyang mga rosas. Sa loob, nakita ni Shiruki ang silid na madilim ang ilaw. Pagkatapos ng mabilis na pagbenda, naghanda si Liana ng tsaa dahil walang mga katulong sa paligid, tanging siya at ang kanyang ama ang nakatira doon. Nalaman na bumalik si Shiruki pagkatapos matalo ang totoong Demon King, naramdaman ni Liana ang isang pagkabalisa, na nawalan ng malaki dahil sa parehong Demon King, na ngayon ay naiwan na lamang kasama ang bahay at ang kanyang ama. Nagtataka, nagtanong si Shiruki tungkol sa kanyang ama at nagulat nang malaman na siya si Reinhardt, ang dating pinuno ng organisasyon ng especially iyan na Obsidian Eyes. Ginulat ni Liana, hindi pinansin ni Shiruki ang paghahayag na ito. Nang malaman ni Liana na ang mga maharlika ay nag-iipon ng isang rehistro, humingi siya ng pabor kay Shiruki na maghatid ng liham sa kanila para sa kanya. Sa pagtatanong tungkol sa posibilidad ng muling pagkikita, tiniyak sa kanya ni Liana na posible ito at ipinahayag kung gaano ito kalungkot na namumuhay ng mag-isa bilang isang babae. Si Shiruki ay naghatid ng liham sa ika-13 general ng Ortia, si Enyo, na nakaalam ng background ni Liana mula sa pagsulat. Gayunpaman, ang sulat ay naglalaman lamang ng isang blankong sheet. Ngunit alam ni Enyo na hindi nagsisinungaling si Shiruki, dahil matagal nang nalipol ang Obsidian Eyes. Biglang binanggit ni Enyo ang mga otherworldly visitors, na nagdala ng malawak na kaalaman, kabilang ang epidemiology, na nagpapakita na ang mga sakit ay sanhi ng maliliit, hindi nakikitang mga organismo, na nauugnay sa mga katangian ng bampira. Nabalitaan na ang Obsidian Eyes, Reinhardt ay isang bampira, na ang tunay na kalikasan ay may kinalaman sa mga pathogen sa dugo, na nagkakalat ng mga sakit sa pamamagitan ng mga sugat at mauhag na lamad, na ginagawang masunureng mga alipin ang mga nahawahan. Tumanggi si Shiruki na maniwala dito, ngunit sinuri na ni Enyo ang kanyang dugo at nakumpirma ang kanyang impeksyon, na ginawa siyang alipin ng kanyang ninuno, pinilit na sumunod sa mga utos. Hindi makapaniwala si Shiruki na malilin lang siya ni Liana, at habang hindi sigurado si Enyo, kapwa sina Reinhardt at Liana ay nakitang mga banta sa sangkatauhan. Nanguna sa daan, ginabayan ni Shiruki ang isang malaking puwersa upang lipulin ang Obsidian Eyes, na ginawang apoy ang manor sa harap ng kanyang mga mata. Gayunpaman, naisip niya si Liana. Nang maglaon, natagpuan ng mga sundalo ang 2 sunog na bangkay sa silid. Upang aliwin si Shiruki, sinabi ni Enyo na ang pag-ibig ay pinakamaganda sa simula ngunit bihirang tumagal. Biglang nasawi ang bantay sa gate. Si Enyo, na nakaramdam ng pag-atake, ay naghanap ng takip ngunit tinamaan pa rin siya ng isang itinapon na kutsilyo sa hita. Si Shiruki, na napagtantong buhay si Liana, ay sumigaw na lumabas siya. Di nagtagal, nagpakita si Liana, itinulak si Reinhardt mula sa kadiliman, nadismaya na si Shiruki ang nanguna sa pag-atake sa kanya. Dahil alam nilang pareho silang vampira, mabilis silang inutusan ni Enyo na paputukan sila. Kasunod nito, nagsimulang umatake ang lahat ng sundalo, dahil kontrolado na ni Liana ang lahat. Hindi makapaniwala si Enyo, dahil walang pisikal na kontak.
Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang virus ni Liana ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin. Mabilis na napaslang ang lahat ng kanyang mga kawal. Inakala ni Shiroki na si Liana ang tunay na pinuno ng Obsidian Ice, ngunit itinanggi niya ito, ayaw niyang gamitin sa maling paraan ang iginagalang na pangalan ng kanyang ama. Ang Obsidian Ice ay palaging organisasyon ng kanyang ama, na nakatakdang manguna sa kanila sa hinaharap at hindi magtatapos dito. Tulad ng nakita nila, umiral pa rin ang Obsidian Ice. Umaasa si Liana na irerekomenda sila ni Enyo para sa Royal Martial Arts Tournament, na nagbabalak na lumikha ng isa pang panahon ng kaguluhan para kay Reinhardt. Kahit na mahigpit na tumanggi si Enyo, ang kinalabasan ay paunang natukoy sa simula, at si Shiroki ay ginamit ni Liana sa lahat ng panahon. Ipinapalagay na sa pagkasawi ng nakakatakot na Torewa, ang kanyang maraming magic sword ay mawawalan ng may-ari. Gayunpaman, nag-alinlangan ang ilan kung totoong nasawi na si Torewa. Si Elgerd, na hindi gustong makaapekto sa moral, ay pinaslang ang isang lalaki sa lugar para sa pagtataas ng tanong na ito. Naniniwala siya na tapos na ang panahon ng mga pamahiin at alamat. Gayunpaman, ang paniniwala na ang sinumang nagtataglay ng magic sword ay tiyak na masasawi ay malalim na nakatanim sa isipan ng mga tao. Ang sinumang nakakaalam sa kinaroroonan ng isang magic sword ay haharap sa pagdating ng naghahatid ng kasawian ni Torewa, dahil siya ay umiral na bago pa man ang totoong Demon King at isang hindi matitinag na natural na batas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabigong bumalik ang 4 na scout na ipinadala ni Elgerd. Biglang sumulpat ang isang scout at bumagsak na may malagim na sugat sa likod. Ang natarantang karamihan ay nag-isip na si Torewa ay nagpakita. Ngunit si Elgerd ay naniniwala na ang magic sword ay ninakaw ng iba pang mga magnanakaw, habang ang mga hiyawan ay patuloy na umaalingaw sa kanilang paligid. 4 na taon bago nito, hinusgahan ni Torewa na ang kanyang anak na si Yokan ay walang kakayahang gumamit ng magic sword dahil sa kanyang sobrang mabait na kalikasan, na humahadlang sa masamang kalooban ng espada. Iminungkahi ni Yokan na itapon ang kalooban ng espada. Nag-iisip kung talagang hindi niya kailangang magmana ng tungkulin ng kanyang ama bilang isang tagapagdala ng espada. Plano ni Torewa na tapusin ang legacy na iyon sa kanyang sarili, ngunit nag-aalala si Yokan na ang mga tao ay mag-aaway pa rin sa espada at naisip na mas mahusay na mawala ito. Sa una, sumang-ayon si Torewa, ngunit ngayon ay nakita ang ideyang ito bilang walang muwang. Ang mga salungatan ay magpapakita sa mga tao kahit na walang magic sword. Nagtalo si Yokan na tiyak na dahil hindi ginamit ang espada kaya walang naganap na digmaan. Noong araw na iyon, napansin ni Torewa ang isang kaaway sa langit. Ang treasure hunter na si Aldoz ay dumating para sa magic sword. Hindi inaasahan ni Torewa na makikita ni Aldoz ang lahat ng kanyang atake. Nagpasya siyang isugal ang kanyang buhay, na sa tingin niya ay walang halaga. Habang walang tigil na hinahabol siya ni Torewa, naglabas si Aldoz ng apoy na magic item na Sumire sa isang duchy sa unang season, at nagpatuloy sa pag-atake mula sa malayo. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pag-atake ay naharang ng magic sword ni Torewa. Napagtanto ni Torewa na hindi niya kayang tapusin si Aldoz sa pamamagitan lamang ng side sa kanyang kamay, at ang kanyang lihim na sandata ay ang malapit na luminous blade. Sa huli, si Torewa ay isang hakbang na masyadong mabagal. Matapos makamit ang kanyang layunin, agad na umalis si Aldoz. Gayunpaman, nasaksihan ni Yokan ang lahat. Upang ipaghiganti ang pagkasawi ng kanyang ama at makuha ang magic sword, nagpasya si Yokan na magmana ng mantle ng kanyang ama at lahat ng kasama nito. Makalipas ang 4 na taon, si Yokan ay naging nakakatakot na mandirigma. Kasabay nito, na nagpahayag ng kanyang sarili bilang isang Demon King, ay lumikha ng isang combat golem na may kakayahang walang katapusang pagpapalakas. Bukod sa pagkakaroon ng pangunahing katangian ng indestructibility, ang karunungan nito sa mahika ay umabot sa mga antas ng banal. Nilagyan ni Kizuna ang napakalakas na sistema na may 4 na setting, na nagbibigay sa kanya ng paraan upang tumayo sa tuktok ng mundo. Ang pagliko ng mga pangyayari ay nag-iwan sa isa pang nagpakilalang Demon King, si Miluki, na nagsisisi sa kanyang desisyon na homanin ang golem ni Kizuna. Ang sariling likha ni Miluki ay naging stepping stone lamang para sa iba. Sa una, ang golem ni Miluki ang nangibabaw, kahit na ang golem ni Kizuna, ang Mestelexel, ay nagpakita ng napakatinding kapangyarihan sa one-on-one na labanan.
Gayunpaman, nakipaglaban ito laban sa pinagsamang pag-atake ng dalawang golem ni Miluki. Nang maisip ni Miluki na tapos na ang labanan, si Kiyazona ay nanatiling hindi nabigla, nagrereklamo lamang na ang laser ng bird golem ay isang kopya ng kanyang disenyo. Inamin ni Miluki ang imitasyon ngunit inangkin na nakagawa siya ng makabuluhang mga pagpapabuti, at idineklara ang tagumpay bilang kanya. Ngumisi si Kiyazona, sinabing masyado pang maaga para matukoy ang mananalo. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsagawa si Mestelexel ng isang life spell. Nang makita ito, agad na umatake ang alupihan at mga bird golem, ngunit ang dati nilang mabisang pag-atake ay wala nang nagawa. Ito ay dahil sa pangunahing regenerative magic na pinagkalooban ni Kiyazona sa Mestelexel, at ang unang katangiang natutunan mula sa kasawian. Napagpasyahan ni Miluki na ang kakayahang bumuhay ay dahil sa core, kaya binasag ng bird golem ang shell ng Mestelexel upang sakupin at sirain ang core. Lingid sa kanyang kaalaman, nag-trigger ito ng pangalawang katangiang na-install ni Kiyazona. Ang core ay nagtataglay din ng mga regenerative na kakayahan na katulad ng shell. Ang paghahayag na ito ay nagpagulat kay Miluki. Sa kabila ng parehong core at shell ng Mestelexel na may mga regenerative na katangian, gumawa si Miluki ng isang bagong diskarte, sanhi ng pagsabog ng centipede golem, na pinasabog ang Mestelexel sa dagat. Ito ay maglalagay sa parehong panloob at panlabas na mga anyo ng buhay ng Mestelexel sa panganib, dahil kahit na ang pagbabagong buhay na magic ay haantong sa patuloy na mga siklo ng kasawian dahil sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi alam ni Miluki na ang kahusayan ng Mestelexel sa mahika ay nasa tuktok nito. Nang makita ito, nawalan ng gana si Miluki na magpatuloy sa pakikipaglaban. Walang intensyon si Kiyazona na huminto doon, dahil may iba pang mga katangian ang Mestelexel na dapat pa ring ibunyag. Ang mga kakayahan ng Mestelexel ay lumalampas sa mga pamantayan ng mundong ito dahil nilikha siya gamit ang isang bisita mula sa ibang mundo bilang material, at ang bisita na iyon ay isang iskolar. Ang kombinasyon ng teknolohiya at mahika ay lumikha ng isang mahimalang kemikal na reaksyon, na nagresulta sa maraming mga teknolohiya at mahika na hindi matatagpuan sa mundong ito. Higit pa rito, ang ikaapat na katangian ng Mestelexel ay ang pinakapinalabas. Ang core at shell nito ay hindi maaaring tapusin ng sabay-sabay. Nangangahulugan ito na ito ay hindi masisira sa anumang paraan. Plano ng Ortia na alisin ang kalamidad na kilala bilang particle storm at gumamit ng malaking workforce para ilikas ang mga residente ng buong bayan. Gayunpaman, ang kanilang motibasyon ay hindi ang kaligtasan ng mga sibilyan ngunit dahil ang kanilang trump card ay hindi madaling makita. Karaniwan para sa mga especially iya na magtago sa mga ganoong lugar. Kamakailan ay sumali, si Kuryo ay naging mga mata ng Ortia. Gayunpaman, ang kanyang nakikitang mga mata ay unti-unting lumalabo sa mata ng isang normal na tao. Ang Ortia ay partikular na nag-recruit kay Kuryo upang alisin ang particle storm. Sa makatuwid, nais ni Kuryo na makatakas si Kanay, na nakakaramdam ng masamang palatandaan tungkol sa labanan. Gayunpaman, tumanggi si Kanay na umalis, dahil hindi siya mabubuhay kung masawi si Kuryo, kaya pinili niyang manatili. Samantala, bilang ang kilalang-kilalang sakuna, saan man pumunta ang particle storm, kasunod ang pagkawasak. Lingid sa kanilang kaalaman, may humahabol sa particle storm. Ang golem Mestelexel ay naglulunsad ng ninakaw na paputok na espada, ang pinakamalakas na non-living entity na nilikha ni Kiyazona. Nagtaglay ito ng immortalidad, laban man sa magic swords or anumang bagay, bilang isang nanalo, may karapatan itong humarap. Kahit na particle storm ang kalaban, wala itong pinagkaiba. Sa sandaling iyon, nakita ng Mestelexel ang daloy ng hangin ng particle storm, na nagpapatunay sa mga kalkulasyon ni Kiyazona na malapit ito. Pinatunayan nito na ang kanyang makinang pangdigma ay may kakayahang makahabol sa particle storm. Hinabol ni Kiyazona ang particle storm dahil sinira nito ang kanyang bansa at pinaslang ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Sa tuwing nagsimulang umunlad ang isang bansa, sisirain ito ng particle storm man or kung ano paman. Pagkatapos, bigla silang inatake. Ito pala ay si Toruwa. Sa paghahanap ng paputok na espada, ay natagpuan sila. Samantala, si Kuryo ay nanunood mula sa malayo, nasaksihan si Kiyazona at ang golem na nakikipaglaban sa isang hindi kilalang eskrimador na may hawak na magic sword. Iniisip ni Kanay na ang umatake ay ang nasawi na si Toruwa. Gayunpaman,
Hindi naniniwala si Kuryo na maaaring muling mabuhay ang isang patay na halimaw, at naririnig pa niya ang tibok ng puso ng eskrimador. Si Toruwa ay may hawak na laso na espada, na ang pagdampi dito ay agad na nagkikristal at nakakasira ng buhay, kahit nasa mga golem. Nakilala ni Kiyazona ang mga katangian ng Poison Sword at pinaputol ng Mestelexel ang infected na braso. Hindi alam ni Toruwa ang pangunahing lokasyon ng Mestelexel, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya, ang kanyang plano ay tadteren lamang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong ng Mestelexel si Toruwa kung siya ay nilikha din ng kanyang ina, na napansin ang kanyang lakas. Hiniling ni Toruwa ang magic sword, ngunit binasag ni Mestelexel ang may lason na braso patungo sa kanya, na nagbabalak na ilipat ang lason. Bagamat hindi naunawaan ni Toruwa ang pinagbabatayan na prinsipyo, ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng pag-clear ng papasok na missile. Sinamantala ni Mestelexel ang pagkakataong magsagawa ng life arts, na nagpanumbalak ng katawan nito. Napagtanto ni Toruwa na hindi ito ordinaryong golem. Hindi lamang nito nakita ang kanyang husay at bilis ngunit agad din itong nag-react. Lingid sa kanilang kaalaman, sa kanilang laban ay mabilis na papalapit ang particle storm. Nakita ni Toruwa na hinahabol ni Kiyazona ang particle storm at naisip na maaaring hindi nagkataon ang kanilang pagkikita. Sa kasamaang palad, huli na para sa komunikasyon. Binati ni Kiyazona ang particle storm, 18 taon na ang nakalipas mula noong huli nilang pagkikita. Gayunpaman, sa pagharap sa pagsalakay ng particle storm, sina Toruwa at Kiyazona ay abala pa rin sa pakikipaglaban sa isa't isa. Sa ilalim ng dalawahang pag-atake ng Flame Sword at Wind Sword ni Toruwa, maging ang ipinagmamalaking golem ni Kiyazona ay hindi nakatiis. Nang makitang pinipilit ni Toruwa si Kiyazona na ibigay ang explosive na espada, nagpumiglas ang Mestelexel na lumaban, ngunit ang paggamit ng malalakas na sandata sa ganoong kalapit ay maaaring makapinsala kay Kiyazona. Hindi maintindihan ni Toruwa kung bakit kailangan niyang mawalan ng buhay para sa magic sword. Gayunpaman, ipinahayag ni Kiyazona na hindi siya magpapasakop sa sinuman. Habang papalapit ang particle storm sa kanilang likuran, napilitan si Toruwa na gamitin ang kanyang wind sword para harangin ito. Samantala, patuloy na inaatake ni Mestelexel si Toruwa. Bagamat maaaring gumamit ang Mestelexel ng mga neurotoxin at iba pang malalakas na armas laban sa particle storm, nag-alinlangan itong gamitin ang mga ito dahil sa takot na maapektuhan si Kiyazona. Lingid sa kanilang kaalaman, sinimulan na ni Toruwa na sirain ang Mestelexel gamit ang kanyang lason na espada, at sa lalong madaling panahon ay nalaglag ang makinang pangdigma. Nangako si Toruwa na kung ibibigay ang explosive sword, haharapin niya mismo ang particle storm. Maari niyang gamitin ang wind sword para tumawid sa bagyo, gaano man katigas ang baluti sa kaibuturan ng bagyo. Gamit ang explosive na espada, kaya niyang tapusin ito. Biglang, isang pagsiklab ng apoy ang bumalatay sa kalangitan, na tumama sa lugar na may isang mainit na tulos na bakal. Mula sa malayo, ang higanteng Melyo ay nagpuntirya doon, gamit ang mga coordinate na ipinadala ni Kuryo sa frontline. Kailangan lang tamaan ni Melyo ang target para makumplito ang kanyang misyon. Sa kasamaang palad, hindi tumama ang unang shot dahil sa maling mga coordinate na ibinigay ni Kuryo. Ang bawat shot ni Melyo ay nangangailangan ng ortiya na matugunan ang kanyang mga hinihingi. Gayunpaman, ang mga mata ni Kuryo ay humina na, at mula sa ganoong distansya, hindi niya tumpak na mahulaan ang mga coordinate. Sa pilitang inactivate ni Kuryo ang kanyang mga kakayahan at nag-issue muli ng mga coordinate, ngunit hindi pa rin nataman ang particle storm. Sa halip, ginamit ng Mestelexel ang craft arts upang maibalik ang katawan nito. Samantala, kinuha na ni Toruwa ang explosive sword at nangakong tatapusing ang particle storm gaya ng napagkasunduan. Ang tunay na anyo ng particle storm ay talagang isang sinaunang worm. Nang bumagsak ang isa pang higanteng palaso, kapwa nakaramdam ng discomfort sina Toruwa at worm. Ang tinatawag na particle storm ay may patong-patong na spatial armor, hindi tinatablan ng mga ordinaryong pag-atake. Sa makatuwid, nag-imbento si Kiyazona ng isang direksyong enerhiya na armas, na hindi mablock ng particle storm dahil sa kakayahan ng microwave na mag-udyok ng pag-init ng subcutaneous tissue. Gayunpaman, ang particle storm ay isang duwag, kapag nalupig, ito ay lumulubog sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, nanghihina ang katawan ni Kuryo,
ngunit tumanggi siyang sundin ang payo ni Kanay na tumakas at ayaw nitong tanggihan nito ang kanyang paningin. Kung tutuusin ay hindi naman nanghina ang kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit siya nagbigay ng maling mga coordinate ay ang subconscious ni Kuryo ay naniniwala na hindi siya nakakakita. Alam ni Kuryo na kapag nagtagumpay ang operasyon, agad siyang itatapon ng ortiya dahil wala siyang silbi. Kaya, hindi sinasadya ng kanyang mga mata na hindi makita dahil ang kabiguan ay talagang ang pinakamahusay na kinalabasan. Gayunpaman, nagtanim siya ng isang pagnanais na huwag makakita ng sinumang masawi, kaya naman nabigo ang kanyang paningin. Sa kailanawan ng pag-iisip, nagpa siya si Kuryo na gamitin ang kanyang insightful eye sa huling pagkakataon upang makatulong na protektahan ang mga tao mula sa particle storm, na nagbibigay ng tamang hanay ng mga coordinate. Gayunpaman, ang pamunuan ng Aureatia ay talagang kulang sa sangkatauhan. Walang pagpipilian si Kanay kundi humingi ng tulong kina Kiyazona at Toruwa, na itinuro na may posisyon sa Aureatia sa unahan. Nasa malapit ng masawi si Kuryo na sinusubukang iligtas ang lahat, agad na napagtanto ni Toruwa na ito ang nagmamasid. May isang taong lihim na nanunood sa kanya sa panahon ng labanan, at ang mga pagsisikap ni Kuryo ay naging napakahalaga sa pagpaslang sa worm, na nagkamit sa kanya ng karapatang iligtas. Gayunpaman, natakot si Toruwa na kung maantala sila, si Kuryo ay masasawi dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Kaya, handa si Toruwa na ipagpalit ang explosive na espada para sa makinang pangdigma ni Kiyazona. Samantala, gusto ng Mestelexel na iwan ang magic sword kung nasaan ito, pakiramdam na dahil hindi nito natalo si Toruwa sa pagkakataong ito, babalik ito para dito pagkatapos manalo sa hinaharap na laban. Natuwa si Kiyazona na nakahanap ito ng karibal na gusto nitong talunin. Pagkatapos, matagumpay na nailigtas si Kuryo. Nagtataka siya kung bakit ganoon na lang ang gagawin ni Kanay para sa kanya, hindi niya namalayan na nahulog na pala si Kanay sa kanya. Umaasa si Kanay na mas mapapangiti si Kuryo, at masaya si Kuryo na dahil kay Kanay kaya siya ngumiti. Gayunpaman, hindi nila alam, ang kanilang mahusay na labanan ay nakuha ni Liana. Hindi lamang ang explosive sword ang na-reclaim ng Obsidian Eyes at ibinalik sa lumang kaharian, ngunit ang impormasyon tungkol sa mga kalahok na may kaugnayan sa Aureatia Martial Contest ay nakuha rin nila. Nagtataka ang particle storm kung bakit hindi pa ito nasawi, tanging si Liana lang ang hindi inaasahang nagsalita ng totoong pangalan nito. Walang nakakaalam kung bakit ito napunta sa Ortia, at ito ay mananatiling lihim. Ang particle storm ay nahawa rin ng virus ni Liana at inutusang magpakasawi. Dahil natalo ang particle storm, tuluyan ding bumagsak ang paghihimagsik ng lumang kaharian. Naging bilanggo si General Gilbert, gayunpaman, plinano ng Aureatia na makipagduel siya kay Rosalie ng patas. Hindi napigilan ni Gilbert na kutsain ang sarili, sa pagpuna na ang kabalyero, nakahawig ng isang bayani, ay angkop na sugpuin ang isang rebeldeng tulad niya. Gayunpaman, maraming residente ng Ortia ang sumuporta pa rin kay Gilbert, na nagudyok sa Ortia na bigyan siya ng pagkakataong isugal ang kanyang buhay. Nagpa siya silang palayain siya hanggang sa araw ng tunggalian. Ang ikatlong general ay hindi nag-alala tungkol sa kanya na nagdudulot ng kaguluhan sa labas, bibigyan lang sila nito ng dahilan para parusahan siya sa pagtanggi sa awa ng Reyna. Dahil dito, naging hysterical si Gilbert, na idineklara na ang Reyna ay isang mga-agaw lamang sa kaharian, na nararapat na pag-aari ng yumaong Arkeng. Ang pagpayag ng Arkeng na tanggapin ang lahat ng lahi ang naglatag ng pundasyon ng Ortia ngayon. Nang makita ang kanyang galit, iminungkahi ng ikatlong general na dapat niyang manalo sa tunggalian bago gumawa ng mga paghahabol. Samantala, handang kumilos ang kanyang mga nasasakupan. Ang tunggalian sa pagitan ni Gilbert at Rosalie ay naging usap-usapan sa kabisera, na nakatakdang maganap sa loob ng 2.5 buwan. Kabalintunaan, sinuportahan ng tindero si Gilbert, habang hinahangaan naman ng kanyang batang anak si Rosalie. Lingid sa kaalaman ng mga gwardya, may nagpalit pala ng sandata ni Gilbert. Sa sandaling hinawakan ito ni Gilbert, nakilala niya ito bilang ang explosive na espada na kinuha ni Liana. Hindi nagtagal, ang mga monitoring guard ay pinawalan ng malay ni Ronzo. Sa 7 bayani na unang lumaban sa totoong Demon King, tanging sina Nepti at Ronzo lamang ang nakaligtas sa huling labanan. Ibinunyag ni Gilbert ang kanyang plano, ipapana niya ang kanyang mga tauhan mula sa kinatatayuan ng mga manunood sa araw ng tunggalian.
Kaya naman, umaasa siyang magbibigay ng proteksyon si Ronzo at magbubuff sa kanya sa araw ng tunggalian. Pagkatapos ng lahat, malakas si Rosalie, at hindi tiwala si Gilbert sa isang madaling tagumpay. Sa araw ng tunggalian, napuno ang mga kinatatayuan ng mga taga-suporta ni Rosalie. Ang parehong mga duelist ay umaasa para sa isang kamangha-mangha at patas na laban. Ilang sandali lang ang nakalipas, nakatanggap si Gilbert ng buff mula kay Ronzo, isang point pressing technique na nagbibigay daan sa isa na malampasan ang kanilang pisikal na limitasyon, ganap na kinokontrol ang kanilang lakas at bilis. Sa makatuwid, sa pinakaunang sagupaan, ang sandata ni Rosalie ay nawasak ng explosive na espada. Sa hindi inaasahan, agad na naka-counterattack si Rosalie gamit ang word arts nang hindi nag-e-enchant. Hindi makapaniwala si Gilbert, paano maaaring sabay na i-activate ng isang tao ang iba't ibang word arts. Sa pagtatangka niyang gumanti, naparalisa muli ang kanyang katawan ng word arts. Naisip ni Rosalie ang kondisyon ng activation para sa explosive na espada. Kinailangan nitong makipag-ugnayan sa target na may bilis ng isang paghampas upang sumabog. Pilit na kumawala si Gilbert mula sa pagpigil at, bilang hudyat, inalis ang mga kagamitan sa kanyang braso, na sinenyasan ang kanyang mga nakatagong kaalyado na maglunsad ng mga palaso sa kanya. Ito ay nagpapapaniwala sa mga manunood na si Rosalie ay gumagamit ng foul play. Maaaring gamitin ito ng kanyang mga kasabwat bilang trigger para mag-udyok ng kaguluhan sa mga nakatayo. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang pagkaantala sa pagkilos ng kanyang mga kaalyado. Mabilis na pumayag si Rosalie na tanggapin ang pagsuko ni Gilbert ngunit sadyang isiniwalat sa kanya ang isang nakatagong remote casting device. Sa wakas ay nakita ni Gilbert ang totoong mukha ng pseudo-hero. Gayunpaman, hindi kailanman nahulaan ni Gilbert na si Ronzo ay tao rin ni Rosalie. Ang dahilan kung bakit hindi naglunsad ng palaso ang kanyang mga kaalyado ay kontrolado sila ni Ronzo. Maging ang buff na natanggap niya ay sa kahilingan ni Rosalie. Hindi maintindihan ni Ronzo kung bakit dapat niyang palakasin ang isang kaaway, ngunit alam ni Rosalie na walang sino man sa darating na martial contest ang hihigit sa kanya, kaya gusto niyang magkaroon ng karanasan sa pakikipaglaban sa mas malalakas na kalaban, alam na ang mga maliliit na detalye ay maaaring maging buhay or kasawian. Samantala, pumayag si Kizzo na nahayaan ang Mestelexel na maging kandidatong bayani at pumunta sa Ortia. Matapos makipaghiwalay kay Kuryo, nakatagpo ni Torwa ang ika-22 general ng Ortia, na agad na napansin ang kawalan ng luminous blade kay Torwa, na nagpapatunay sa mga alingaw na kinuha ito ni Aldous. Tinanong ng general si Torwa kung gusto niyang lumahok sa Royal Tournament, na nag-aalok na irekomenda siya para sa isang pagkakataon upang labanan si Aldous. Si Torwa, nakilala bilang isang Magic Sword Slayer, ay hindi maintindihan kung bakit siya iniimbitahan na makipagkompetensya. Gayunpaman, sa ika-22 na general, ito ay mas kawili-wili sa ganitong paraan, dahil ang alamat ng isang taong nabuhay na muli mula sa impyerno ay lubos na kahanga-hanga. Gayunpaman, hindi na kumbinsi ng kadahilanang ito si Torwa. Nang makita ito, hindi na iginiit ng ika-22 general, ngunit ipinangako niya na anumang oras ay maaaring lapitan siya ni Torwa kung magbago ang isip niya, dahil napagdesisyonan na niya na si Torwa ang pinakamahusay na nominado. Samantala, nakikipagpulong ang ika-3 general kay Rosalie. Walang kamalay-malay si Melio na siya ay ginagamit, kumbinsido na kumilos sa pamamagitan ng kasinungalingan na isang particle storm ay malapit nang dumaan sa kanyang nayon. Ito ay para lamang sukatin ang lakas ng pakikipaglaban ni Melio ng maaga. Gayunpaman, napagtanto ng ika-3 general na sinusubukan din ng iba na mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga kandidato ng martial contest. Nabatid na ang kabilang partido ay isang kabataang may kulay abong buhok na kasalukuyang kaanib sa Free Cities. Ito ay kinikilala bilang ang pinakamalakas na nilalang sa ibabaw, na nagtataglay ng mga di-pantaong kapangyarihan na maaaring baguhin ang lupain at klima, pati na rin ang isang nakakasawi na hininga ng dragon na maaaring agad na pumaslang sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, dahil sa napakalaking lakas nito, hinamon ito ng mga bayani mula sa iba't ibang lahi para sa katanyagan, ngunit lahat ay palaging natutugunan ang kanilang pagkasawi sa lugar. Dahil sa pagkadismaya ay umatras ito upang mamuhay ng mag-isa sa malalalim na kabundukan. Gayunpaman,
Kahit na ang isang kakilakilabot na nilalang ay tinutokso pa rin ang ilan na maghangad na maging mga Dragon Slayers. Dahil sa inspirasyon ng sikat na katanyagan ni Rosly, ang lalaking nauna sa kanya ay napuno ng lakas ng loob na hamanin ang Luknoka. Gayunpaman, ang ika-6 na general ay walang intensyon na lumaban, at hindi rin siya naniniwala na maaaring manalo si Larry, ngunit tiwala si Larry. Sa katotohanan, ang ika-6 na general ay naglalayong talunin si Aldous, sa paniniwalang sa sandaling pumasok si Aldous sa Royal Duel, tanging ang Luknoka, isang dragon mula sa pinakamalakas na angkan sa lupa, ang makakatalo sa kanya.